Sa ibang balita, ikinakasa na ang investigasyon ng Tri-Committee sa Kamara para sa mga umano'y maanumalyang flood control projects. Ang proseso ng gagawing investigasyon, alamin sa sentro ng balita ni Noel Talakay. Walang kikilingan at walang poprotektahan. Ito ang magiging prinsipyo na bubuuing Tri-Committee hearing ng House of Representatives o mababang kapulungan kaugnay sa anomalya sa mga flood control project. Ito ang iginiit ni Bicol Saro Party List at Chairman ng House Committee on Public Accounts na si Representative Terry Ridon sa isang weekly news forum. Pinakamahalaga po talaga dito na evidence-centered, document-centered, testimony-centered po talaga yung pagsisiyasat para hindi rin ho talaga masabi na meron ho tayong pinagtatakpan. Bubuuin ng 3 komite ang nasabing TRICOM. Ito ay ang komite ni Redon na House Committee ng Public Accounts kasama ang House Committee on Public Works at House Committee on Good Governance. Pero ano nga ba ang magiging proseso kung sakaling mabuo na ang nasabing 3 komite? Tatanggapin nila ang mga reklamo o sumbong mula sa taong bayan at mga whistleblower by project o ang flood control project ang iimbestigahan, hindi ang taong sangkot. Dahil ayon kay Ridon, hindi ito witch hunting o naghahanap ng masisisi. Kaya nga ho, the method is not to focus on personalities, whether they're legislators, whether they're contractors. The method is to focus on what the project had been. Kung halimbawa niya lumabas ang pangalan ng isang representative o mambabatas ng mababang kapulungan sa isang flood control project na iniimbestigahan ng Tri-Committee, bibitawan nila ito at iendorso sa isang independent third-party probe o sa executive-led probe para maiwasan ang magkaroon ng bias issue sa kaso at hindi magkaroon ng agam-agam ang publiko sa ginagawa nilang investigasyon. For example, Project A. O di Project A, nangyari dyan. O, gusto na yan. Project type, explain yan. O, sino yung contractor dyan? Ganon. Tapos in the course of it, may whistleblower. Ay, si Kong A. Kumuha ng kickback dyan. Yun yung una. O kaya, si Kong A. Siya yung nagsabi sa amin dito na kunin namin yung ano na yan. Yung project na yan. Diba? Madi-disclose yun in the course of that particular inquiry on that project eh. Diba? Whistleblowing yun eh. O di napangalanan na yun, si Kong A. In the course of it, syempre, napangalan siya. Obviously, we'll ask him to explain. As soon as he gets to explain, we will recuse. And then, endorse it to the third-party probe if it gets to be created or to the executive-led probe. Kung sakali anya mabuo na yung Tri-Committee, posible ding imbitahan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong para makuha ang mga pangalan na sinasabi nitong 67 congressman na mga contractors at nakakakuha umano ng 30 hanggang 40% na kickback mula sa flood control project. We will require Mayor Magalong to do under oath. Number 1, disclose sino po yung 67 lawmaker contractors na binabanggit niya in the last couple of weeks. Second, sino yung lawmakers na tumatanggap po ng kickback na 30 to 40%, nasaan po yung mga dokumento. He has to be able to do it under oath. Sa ngayon, wala pang ibinibigay na araw o buwan kung kailan magsisimula ang pagdinig ng Tri-Committee kaugnay sa umano'y anomalya sa mga flood control projects. Dahil ayon kay Ridon, hindi pa nabubuo ang House Committee on Public Works at House Committee on Good Governance at kailangan din anya ng approval sa plenaryo sa pagbuo ng nasabing Tri-Committee. Dagdag ni Ridon, kung sakaling mabuo na ang nasabing komite, ang kanilang mga nakuhang datos at rekomendasyon ay pwedeng gamitin ng Ombudsman, DPWH para sa blacklisting at ng Sandigan Bayan para sa criminal charges. Noel Talakay para sa Pambasang TV sa Bagong Pilipinas.